Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-17 sa buwan ng Oktubre, taong 2010. Ito po ang TVNet Newsline Special Edition. Kaugnay sa nalalapit na pagbubukas ng New Calapan City Public Market sa ika-15 ng Nobyembre, isang protesta ang naganap sa pamilihang lungsod ng Calapan, kung saan sa kauna-unahang pagkakataon, nagwelga ang mga manininda dito sa pamamagitan ng pansamantalang pagtigil ng kanilang pagtitinda sa merkado. Narito ang report. Ito ang sitwasyon sa pamilihang lungsod ng Calapan. Sa mga ordinaryong araw, maaga pa lamang nakapwesto na ang mga manininda at nag-aayos na ng kanilang mga panindang produkto na siyang nagbibigay sigla sa merkado. Ngunit dahilan umano sa mataas na bayarin sa makabagong tinatayong pamilihan ng lungsod, tila isang abandonadong pamilihan ang nasaksihan ng lahat na lubos na ikinagulat ng mga mamimili. Nandito po tayo ngayon sa pamilihang lungsod ng Calapan, kung saan po mapapansin na sa oras po na alas 5:40 ng umaga ay wala pa po ni isang mga manininda makikita dito. Sa kauna-unahang pagkakataon po ay di umano'y magsasagwa sila ng welga na kaugnay po ito sa hinihiling nila na 50% na mapababa sa singil ng o bayarin nila sa bagong itatayong pamilihang lungsod. Ito po'y upang iparating nila ang kanilang hinaing sa pamahalang lungsod, partikular po kay Mayor Doy Liachon na pagbigyan po ang kanilang kahilingan. Sa kasalukuyan po ay ilan pong manininda na ang ating nakapanayam tungkol po sa kanilang saloobin, hindi po sa nasabing usapin. Kayo na ang humusga. Kayo na ang magsabi na talagang hindi ko lang ito kagustuhan. Ako talaga sinasabi ko mulat sa pool, ako'y tagapagsalita nila. Dahil sila walang boses para iparating itong mga ganitong hinaing. Ngayon, para malaman ninyo na talagang ito'y galing sa kanila, kayo mismo mag-interview sa kanila, wag ako. Kasi ito'y magiging personal kong laban kung ako lang. Ay wala naman akong nilalabanan. Muli-muli, ako'y nakikiusap sa ating mayor. Ito'y binubuo ko sa isang maayos, sa isang maingat na pananalita, sa pamamagitan ng isang sulat. At hanggang sa ngayon, meron kaming ipinagdidikit yan na pahayag. Siguro naman mababasa nyo dun sa pahayag kung ano yung aming hinaing. Kung doon, wala na. Wala na. Pero kung may gustong ibang gawin ng manininda, hindi ko nasakop. Kasi hindi ko naman gagap lahat ng damdamin nila. Ang akin lang ikinaano sa akin sarili ay kapag sinabi namin na may pagkakaisang gano'n na may gaganapin gano'n, talagang kaisa namin sila. Nangangahulugan na talagang hindi kaya, although ito'y aming inaplayan. Dahil ito na may mga pwesto namin, inaplayan namin yan sa katakutan na laging sasabihin ay ipamimigay sa iba. So talagang yan ay kahit 5-6, at kahit lahat ng magpa 5-6 ay tanongin ninyo, bagong rinyo lahat ang manininda para may bayad, para may pagparinyo. At hindi naman masama yun dahil yun ay obligasyon namin sa pamahalaan. Ang amin lang, marinig kami na talagang hindi pa namin kakayanin ang pumasok kung ganyan pang kalaki. At hindi pa malinaw yung market code, hindi namin nalalaman ang nilalaman ng market code. At yun ang nakakatakot. Kasi mahirap kaming sumain up, mahirap kaming pumirma o lumagda sa isang kasunduan na hindi namin naiintindihan ang buong nilalaman nito. Kahit kasi naman yung building natin, mulat sa pool naman siguro nakita nyo yung kanilang daing, yung kanilang mga narinig. Pero kami naging bulag doon sa kagustuhan namin lumipat kaagad. Pero kung ito'y magiging dahilan ng sapilitan namin pag-akyat, ay hindi ko na po gagap kung ano yung gustong gawin ng aking mga kasamang manininda. Kami talagang tuloy pa rin ang aming pagkukuhan sa kanila. Talagang kami hindi namin kayang ibikuhan sa kanila, kami pumasok dahil kasi hindi naman talaga namin kaya ang pinatutupad nilang bayad sa bagong palengke. Ito ay ang hiling ng aking mga kasamahan dito sa mga palengke ay mayroong magtitinda siguro sa Lunes, pero ito ay hanggang Lunes, Linggo hanggang Lunes. Hindi lang ako ang nito, kundi ang lahat ng manininda ang nagsabi sa akin, sa amin na kami ay magsama-sama at ipadama ang aming mga hinaing. Yun lamang.
Sa pamamagitan ng pagpapaskil ng mga posters na naglalaman ng kanilang protesta, mga pahayag at saloobin, ipinaabot nila ang kanilang hinaing at apela sa punong lungsod na anilay naway bigyang pansin dahil hindi umano nila kaya ang mga ipinapataw ng mga bayarin sa bagong palengke. Mistulang isang hostage crisis naman ang naganap dahilan sa nanindigan ng mga manininda na huwag magbukas ng kanilang mga tindahan o magtinda upang ipakita ang kanilang mga damdamin sa nabanggit na usapin at gamit ang kartulina. Dito nila isinulat ang kanilang mga demand gaya na lamang ng ibaba ng 5,000 piso ang goodwill fee mula sa halagang 10,000 pesos. Bawasan ng 50% ang bayarin sa buwan ng pagbabayad. Paglipat nila sa bagong pamilihan na gawin na lamang sa buwan ng Enero ng susunod na taon dahilan sa bayad paan nila sila sa kanilang mga pwesto hanggang sa buwan ng Disyembre. Bawasan ang mga ipinapataw na bayarin gaya na lamang ng pagbili ng fire extinguisher at bayarin sa registration ng timbangan na dating 20 pesos na ginawang 200 pesos. Sarado man ang ilan, may iba naman na hindi apektado gaya na lamang ng isang ito na dinumog ng mga mamimili. Ayon pa sa mga manininda, humingi sila ng tulong kay ex-Governor Arnan Panaligan tungkol sa kinakaharap na issue na pinatotohanan naman ng dating opisyal. Well, may nagpunta sa bahay na ilang mga taga-public market ng Parapan City upang mahayag ng kanilang problema raw sa palengke. Sabi ko naman sa kanila, wala akong magagawang tulong sapagkat ako naman ay walang posisyon, wala ako sa pamahalaan, kaya wala ako sa posisyon para makatulong sa kanila. Ngayon ako na sila na kung naman ang kanila gagawin ay gawin ito sa tama, mapayapa at legal na pamamaraan. At magpagdayalo sila sa pinupulan, magpagdayalo sila sa city government at nang ma-resolve na maayos ang kanilang problema ito. Sa aking palagay ay kailangan na balansehin ng kinaukulan ang usapin ito. Siyempre, nandiyan ang interest ng mga taga-palengke na magpaganap buhay, kumita, at pero nandiyan din naman ang interest ng city government na magkaroon sila ng tamang pamamaraan para makapaningil ng tama na ayos sa batas. Kaya kinayo ko lang sa kanila ay makipagdayalo sila at gawin legal ang kanilang anumang hakbang lang gawin. Hinggil sa naganap na protesta, nagbigay naman ng pahayag patungkol dito si Market Administrator Joey Benter, kung saan sinabi niya na hindi naman lubusang naapektuhan ng lungsod sa mga pangyayari at nagsalita na umano ang punong lungsod hinggil sa naturang usapin. Yung pangyayari ngayon ay ina-expect naman natin dahil last Friday pa sinasabi nila yan. Kaya kung sasabihin ay naka-apekto sa ekonomiya ng Calapan, ay sa tingin ko na may hindi yung mangyayaring ito sapagkat ang mga tao ay nakapamili na nung pang last weekend, last Saturday, sila rin mismo sinasabi nila na magrarally sila. Kaya hindi rin masyado naapektuhan ang ating mga mamamayan. Siguro may ilan lamang na nagka-problema sa pamimili, pero marami pa rin namang available na pwedeng pagbilhan ng mga ito. Yung ginawa nilang rally, siguro nagsalita na si Mayor sa atin, di ba, ng No Holds Barred, na kung saan kita ito sa TVNet, napanood ang lahat, live. Sinabi niya na ang tanggapan niya ay bukas sa anumang